Breaking news mga kababayan, nako po, sumabog po ang grado ni BBM papunta ng Cubeta. Dati po, -3, naging -15, ngayon, -27 na. Malapit na pong mag-50 mga kababayan. Grabe na ito, paano kaya mababawi ni BBM ang tiwala ng taong bayan? Na hindi gaya kay PRRD, bago po umalis ito sa pwesto at bumaba, ay talagang positive 95 ang kanyang grado. Ikukumpara natin dito, talagang palaos na ng palaos mga kababayan. Tila natutupad ang mga hula na itong mga huling araw ni BBM sa kanyang pwesto ay talagang makakaranas ng matinding pagbagsak ng kanyang pangalan dahil nga po sa kanyang mga ginawa. Malaking bagay dito yung pagdakip kay PRRD, kaya bumaho ng bumaho ang kanyang pangalan. Kaya hanggang ngayon mga kababayan, malapit nang maging -30 ang kanyang grado. Pakinggan po natin ang sinabi po ng magaling na analyst na si Professor Tequia. Reshuffling sa kabinete, posibleng gagawin para mabawi ang trust rating ni BBM. Parang malabo, Madam Professor. Kahit magbentambling ito si Baybay M, ay talagang papunta na ng Cubeta ito sa sobrang baho. Ito po, pakinggan po natin at magre-react po tayo after the video. Kang gagawing aksyon. So hindi ko maintindihan kasi siguro ang pinaka-aksyon nila is the cabinet reshuffle na mangyayari sa darating na linggo. Ang pagkakaalam ko, 9 na cabinet members ang marireshuffle. So kung re-reshuffle mo yan, hindi ba galing ka na rin lang sa reshuffling? After the elections, yun yung pinalabas nila. So hindi ko maintindihan yung isang cabinet secretary mini-mention doon, kababago lamang, hindi pa nga nasasubmit sa CA yung pangalan, pero parang nandun na. So hindi ko rin alam kung reshuffling is the way to go or really, work hard, show results. Hindi lang optics, kasi nakita natin itong administrasyon na ito from day one, puros optics. Ayan mga kababayan ko, matindi po ito. Ibang klase mga nagaganap ngayon sa Malacanang. Hindi na alam ang gagawin. Nakita nyo naman mga kababayan, yung mga matataas opisyal ng army ay tumatalikod na po ng suporta kay BBM. Kasi nga ramdam nila na itong pamamalakad ni BBM ay papuntang Cubeta. Mga kababayan, tila walang nangyayari, na tila walang resulta ang investigation ng pagnanakaw. 2 taon na lang, wala pang nakukulong. Grabe talaga. Sa bagong taon, ano bang yung pong nakikita ang mga hamon na kakaharapin? At mukhang entrada pa lang, ma'am, nag-iisang linggo pa lang tayo, marami na tayo napupuna sa pamahalaan. Oo, MJ, di ba year of the fiery horse daw eh? Parang tumatakbo mabilis pero fiery. Tayo nasa ika-siyam ng Enero. So mukhang marami nang nangyayari at mukhang tumahimik lamang para magselebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon, pero mukhang masidhi ang damdamin ng taong bayan
at balik ulit tayo dun sa ating mga hinaing sa nangyaring pangako sa atin. Opo, umpisahan po natin ma'am sa very very basic po na trabaho ng Kongreso, magpasa po ng pambansang budget at mapirmahan po ng presidente. Sinasabi po ma'am ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo pong matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, kayo po ba isang ayon doon ma'am? Malinis daw 2026 budget? Wala pong pork barrel? Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, Mm. pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito, sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong binito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang under the discretion of the president. Kasi oo, dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya. Pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit, no? Yung 3 na iwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects, yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng binito na under ng DTI, ay utang natin na hindi nababayaran. Dun din sa GAA, tinitingnan namin nasaan yung provision ng automatic debt payment. Kasi yung automatic debt payment, hindi na yan pinagdedebatahan sa Senado at sa Kongreso, nilalagay yon kadalasan sa huling pahina ng GAA, no? So dun sa repaso namin, kanina na-discover namin wala yung chapter na yon. So tinitingnan namin kung ano nangyari at tinitingnan namin kung yun ay pagkakamali lang ba sa paglilimbag o talaga may mali. So hindi ko masasabing malinis sa mga nakikita namin. Opo, ma'am, nabanggit niyo po na yung vetoed items mula sa NEP, National Expenditure Program. Di ba ang NEP galing sa Malacanang? So parang vinito niya sarili niya? Parang ganun yung labas? Yun nga, MJ, kami natatawa Malabo eh. naman nun. Kasi sabi ng staff ko, ma'am, galing ito sa budget niya, proposal. Sabi ko, sigurado kayo, tingnan nyo. Kaya ang ginawa namin ngayon, sana ang titingnan lang namin GAA. So dahil may nakita kaming ganon, sabi ko, bumalik kayo sa NEP at i-compare nyo. Kasi may nakita silang 2 items na nasa NEP at binito ng presidente. So patuloy yung aming pagko-compare at pagsasaliksik, katulad nga ng sabi ko, sa Lunes meron kaming ilalabas na report on that. Tsaka ma'am, unprogram appropriations po yung vinito. Eh di ba walang laman ang unprogram appropriations?
Tama ka, Pondo. MJ, no? Tama ka, MJ. Yung parating sinasabi, hindi, ang program naman yan. Mm. Wala yang effect sa fiscal. Kasi sinabi nung signing, no? Fiscal space, fiscal discipline, yun yung mga buzzwords na binitawan ng leader. Again, sa kanila rin naman nanggaling na ang unprogrammed appropriations, walang pondo. At pag nagkaroon ng pondo, doon lamang gagalaw yung mga items na naandon. Ang unprogrammed appropriations, ang presidente ang nag-approve. Discretionary niya yan, no? So nakita natin noong 2025, naglikom ng pera, linagyan ng pondo ang program at linabas. 'Di ba? Yan ngayon ang ilan sa mga flood control projects na napondohan. So tama ka dun sa sinabi mo na bakit mo ibinito yung 7 sa 10 line items under the unprogrammed appropriations? Wala namang pondo yon, 'di ba? So ibig sabihin, para lang siguro may mabito, ilagay nyo yan, ibibito ko yan. Ang konsepto, isinatabi na ang program fund ay wala pang pondo at pag nagkaroon ng excess revenue, tsaka popondohan. Ang budget natin is 6.8 trillion, ang revenue is 5.5 trillion. So talagang may kakulangan. Saan mo kukunin yon? Yun yung umuugong ngayon na uutangin, no? At napakahirap niyan kasi palaki ng palaki ang utang ng bansa. Ayan mga kababayan. Matindi po itong pasabog ni Professor Tequilla. Na tila lumobo ng lumobo ang utang ng Pilipinas. Na talagang 3 years pa lang pero talagang halos dinaig niya po ang inutang ni PRRD. Matindi ito. Baka pagdating ng 6 years, naku po, baka 30 trillion ang utang natin. Diba? Naku, ano sinasabi ng mga kababayan natin dito? Check nga natin. Walang silbi ang reshuffle, mga magnanakaw din tulad ng boss nila. Matindi ang mga banat ng mga tao. Nakakatakot dahil yung pattern sa mga statement nila in the past, kabaliktaran ang nangyayari. Anong babaliktarin ng malinis? Nako po, bumaba lahat ng magnanakaw pwesto para mabalik ang tiwala ng taong bayan. Kung gusto niyang makuha tiwala ulit ng mga tao, ipakulong niya si Tambaluslos. Nakalimutan na ang flood control. Trilyong pera ang ninakaw, nawala na. Nakalimutan na. Nalipasan na, walang napakulong. Dinaan na lang sa palimot-limot. Kahit i-reshuffle yan, di yan mabago. Ayaw na ng taong bayan, 80%. Katarantaduhan ng trust rating na yan, walang kwenta yan. Kalokohan, bulag-bulag ang mga Pilipino. Tama at totoo, yun. Ang taong bayan ang nagluklok. Kaya taong bayan din ang magsasabi kung dapat na umalis sa pwesto ang mga namumuno sa administrasyon. Presidente ni mismong gusto ng taong bayan at umalis. Wala nang amount ng mga reshuffle. At kung ano-ano ang kaek-ekan ang gawin nila. Nako po mga kababayan ko. Napakatindi nito. Yari na. Ang program appropriation, halimbawa may sobra, granting may sobra. Hindi ba hindi po 'yan mailalabas, ma'am, 'di ba? Hangga't walang approval ng presidente? That's right. Kaya discretionary yan eh. Kaya yung sinasabi nila sa 2025 na foreign na flood control projects na wala akong alam. Paano ka walang alam? Discretionary. Paano lumabas yung pondo? Walang say ang speaker, ang Senate President sa paglabas ng pondo. Yung budget implementation, budget execution is entirely an executive branch function. Nako. Sa inyo pong analyzation, ma'am, bagamat hindi pa po kayo tapos sa buong pag-aanalisa sa pambansang budget, kung isasalarawan po natin, ma'am,
in layman's term, ito pong 2026 line item vetoes. So budol veto ito, ma'am, masasabi natin kasi diba? Oo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Ngayon, talagang, at sinabi pang malinis, di ba? Parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo para mo nyo sabihin na malinis. Just because you made the process transparent, and you involve certain NGOs in the process, that makes transparent. Just because you remove for flood control projects, that makes transparent. Mind you, yung pagkakaalis at paglilimita ng infrastructure fund, infrastructure project, may impact yun sa Build Better More. At ang DPWH at saka yung ilang programa ng DOTR, yan ang nagpo-provide ng multiplier effect para mag-expand ang economy kasi infra nga. So, ang nangyayari dyan, parang yung vertical infra projects, na-set aside yung hard. Yung sinasabi na hard pork at saka napunta sa soft pork. Kasi oo, naalis ang ayuda pero grabe ang taas ng AIX at grabe rin ang taas ng MAIP. So, yun yung mga concern. Makikita mo dun sa feature ng budget, 1.7 trillion ang DepEd at ang pagkasabi nga nila, the biggest budget for education in the history of the Philippines. Totoo naman yun. Pero pag binusisi mo yung budget ng DepEd, makikita mo dyan yung school building projects na dating DPWH ng 2025, only 22 school buildings were built. O, nakita nyo mga kababayan, 22 lang na school building ang napagawa nila. Sa laki po ng budget. So, itong 1.7 trillion na ito nitong 2026, sana may makita na may patayo. Nakaka-alarma po ito mga kababayan dahil alam nyo naman ang pagiging kawatan ng mga namumuno ngayon na mga buhaya, talagang kinalimutan na yung flood control issue. Ano nangyari sa flood control? Ano yon? Kakalimutan na lang natin yon, mga kababayan ko. Diyos ko po. So pag binigyan ka ng 1.7 trillion at sabihin na natin 30% of that is school building, ang ating gap 17, ang ating shortage is 170,000 school buildings. Kahit ka magtayo ng 10 school buildings a month, ang total nun 120. Meron pang balanse. Pero kaya pang magpatayo ng 120 school buildings a month ng DepEd na ang kanilang record noong 2025 ay 22 buildings lamang para sa buong taon. So that is problematic. Yung claim nila na second highest budget ang health, uulitin ko, ang ruling ng Supreme Court, ibalik. Hindi pondohan. So yung ibalik, dapat nung 2025, tiningnan nila yung mga savings, no? O kaya yung mga binabalik ng mga district engineers na pondo, ay dapat yun ang ginamit nila para maibalik yung 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth na na-declare unconstitutional. Anong ginawa nila? Ginastos nila yung 60 billion, tapos nag-allocate na naman sila from another para ilagay sa PhilHealth at masabing, oy, ibinalik na namin. Paano ibinalik? Ang return, ang ibig sabihin yan, from the same budget, which is 2025. Ibalik nyo. Ang ginawa nila, nag-allocate sila. So para tayong 2 beses na prinito sa sarili nating mantika. Yun yung sa konsepto ng DOH. Ngayon, yung sumunod doon is agriculture and then DSWD. So, tinitingnan pa namin bakit lumaki ang agriculture in the light of all this bumababa ang inflation pero ang price ng produkto ay hindi naman bumababa.
So yan mga kababayan ko, kung umabot po kayo sa bidyong ito, ay maaaring i-comment nyo po ano ang mga reaction nyo. At sana po sabihin nyo po kung anong lugar kayo para ma-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po for transparency, for a better democracy. One share, one subscribe, one like. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Sana po magkaroon po ng magandang kinabukasan ng Pilipinas. Mawala ang mga magnanakaw sa gobyerno. Mababalik lang ang tiwala ng taong bayan kung ang mga ito ay magsibaba sa pwesto. Mga kababayan ko. 'Di ba? Yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po. And magandang umaga po sa inyong lahat.